Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 49 ng Stone in Life, araw ng Huwebes. Nagtaka nga si Darius ba't nga umuungol nga si Mamita, narinig daw nila sa labas ng kwarto. Nagpaliwanag itong fake Lucy, sabi niya, si Mamita kasi hindi niya kasi gusto yung gamot kaya siya umuungol ng ganyan. Sabi naman ni Cheska, Lola, kailangan niyo pong magpagaling, kailangan niyo pong uminom ng gamot para bumalik na po kayo sa dati. Sabi naman ni Darius, Mamita, tama po si Cheska. Kailangan niyo pong uminom ng gamot para bumalik na po tayo sa dati, okay? Sige na, love. Umalis na kayo. Ako na bahala kay Mamita. Ako na mismo magpapainom sa kanya. Siguro hindi niya lang talaga gustong uminom sa ngayon. Mamaya pipilitin ko siyang uminom. Okay, ako na bahala dito. Sige, love. Maraming salamat ah. Maaasahan talaga kita. Ngayon, nung pag-alis ni na Darius, syempre na bad trip itong si Fake Lucy. Dahil nga hindi siya nagtagumpay sa pagkakataong ito, pero marami pa siyang balak na gawin para rito kay Mamita. At ito namang si Mamita, talagang para bang nakahinga siya ng maluwag dahil nga dumating nga itong si Darius. Samantala ito namang si Aling Bereng, naglabas siya ng basura. Ngayon nadat na niya itong si Isaac. Sabi ni Isaac, kamusta po manang? Nagkausap na po ba kayo ni Ma'am Lucy? Ay Isaac, hindi pa kami nakikita ni Ma'am Lucy saka ni Ma'am Ason. Hindi na nga kami nakikita, nag-aalala na nga ako sa kanya. Paano ba naman? Ayaw kasing kumuha ni Ma'am Lucy ng nurse or caregiver na mag-aalaga kay Mamita. Hindi nga ako makalapit. Si Ma'am Lucy na raw ang nagpresenta na mag-aalaga at magbabantay o mag-aasikaso kay Mamita. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakausap o nakikita ni Mamita. Nag-aalala na nga ako, ang tagal-tagal na sabi niya. Syempre, ito namang si Isaac nag-aalala rin para nga kay Mamita Ason. Dahil nga sa sitwasyon nito, paano nga naman gagaling yun? Di ba mas magaling saka mas expert yung mga nurses o di kaya naman mga caregivers. Pero nagpresenta si Ma'am Lucy nila na siya na mag-aalaga kay Mamita. Ngayon, eto na. Sabi naman ni Fake Lucy, Mamita, it's time for your dinner, kakain ka na. Lugaw, nagluto si Manang Bereng, inihatid niya. Ngayon sa pagkakataong ito, ayaw kumain ni Mamita. Syempre iniisip niya baka nilagyan ito ng lason. O Mamita, subo, o ito na pagkain mo. Ayaw niyang bumuka ng bibig. Sabi ni Fake Lucy, Mamita, huwag mo ubusin ang pasensya ko, kanina ka pa. Kanina mo pa ako pinipikon, naasar na ako sa'yo. Sige na Mamita, subo. Mamita, ayaw mo talagang tumigil, ha? Nauubos na pasensya ko sa'yo Kapag hindi ka tumigil, papatayin kita. Sabi niya, hindi ka na makakabalik pa sa dati dahil hanggang dyan ka na lang. Ngayon, anong nangyari? Nagulat tayo mga viewers kasi meron pala siyang bell. Meron siyang kalembang. Nagulat si Pig Lucy, ano yun? Ano yung tumutunog? Tinanggal niya yung sapin o yung telang nakabalot. Ngayon, dumating bigla si Manang Bereng. Ma'am Ason, ano ho yun? Ano po nangyari, Ma'am Lucy? Ba't merong ganyan? Ano ibig sabihin yan? Ay pinalagay po ito ni Sir Darius para in case po na merong mangyari kay Mamita o kailangan niya ng tulong, madali po ako makakalapit agad. Pinalagay po ito ni Sir Darius. Ngayon si Mamita, yung itsura niya parang na siya, nakahinga na ng maluwag. Bakit ho ba sunod-sunod po yung pagbel ni Mamita? Mukha ho may problema. Ay wala. Sige na, Aling Bereng, Manang, kumuha ka na ng tubig kasi hindi ako nakapagdala ng tubig, nalimutan ko Mamita Ason, okay ka lang po ba? Sige na, Manang, kumuha ka na ng tubig sa baba, bilis. Umalis na si Mamita. Samantala, kinabukasan, sabi naman ni Joyce, Bro, ito yung mga litratong sinend ni Sir Darius at ito naman yung sinend ni Mamita. Kung ganun, si Manang Bereng nag-aalaga kay Mamita, naku, diyan ka nagkakamali, bro. Si Para mismo. Naku, si Para, ano bang alam niya sa pag-aalaga sa matanda kay Mamita? Ayun na nga hindi niya talaga pakay na alagaan niya si Mamita or else gusto niya itong kontrolin. Sabi niya, nag-aalala na talaga ako sa pamilya ko. Kung pwede ko lamang hugutin yung araw para makalabas na ako dito. Bro, naka-1 buwan ka na dito. May 5 buwan pa. Kaunting panahon na lang, kaunting pagtsatsaga at pagtitiis na lang. Tandaan mo bro, mabilis lamang ang takbo ng panahon. Hindi na talaga ako makapaghintay bro. Sobrang tagal ko na nagtitiis dito. Kaya kailangan talaga makalaya na ako at kapag dumating ang araw na yon, pagbabayaran ko talaga si Para sa mga ginawa niya sa akin. Mababawi ko na talaga ang pamilya ko.
Bro, maraming salamat kasi nandito ka palagi. Lagi ka nagtsatsaga sa akin. Naku bro, para saan pa ba? Ngayon, nilibang ni Lucy ang sarili niya. Dinidilig niya yung mga halaman at kinakausap niya to. Samantalang ito namang si Fake Lucy, tinabig pala ni Mamita yung tubig, yung batya na may laman. Nabasa siya kaya kumuha siya ng tuwalya, binigay ni Manang Bering. Nadat na naman ni Darius, anong nagaganap dito? Sabi ni Lucy, love, tinabig kasi ni Mamita yung tubig, lilinisan ko sana siya, pupunasan ko. Nagalit siya sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit siya nagkaganon. Siguro baka dahil na rin sa katandaan niya, sa edad niya. Siguro kaya yun nga, dahil sa sitwasyon niya ngayon, kaya nagiging mainit ng ulo niya. Hindi siya komportable. Love, sabi ko naman sa'yo, kumuha na nga tayo ng nurse. Naku love, gastos lang yun. Kay Mamita nga mainit nga ulo sa akin, sa ibang tao pa kaya. Hindi nga sanay si Mamita ng ganun, di ba? Na may ibang tao nag-aasikaso sa kanya. Ay naku, napakabuti talaga nitong asawa ko. Tama po kayo sir, sabi ni Allen Bere. Napakaswerte niyo po talaga at napangasawa niyo po si Ma'am Lucy. Naku, napakabait talaga ng asawa ko. Basta love, nangako ko sa inyo, di ba? Na lagi akong magsisilbi dito, pangangalagaan at poproteksyonan ko kayo, kayong lahat. Tinaga ko na sa bato yan, ako na bahala kay Mamita. Maraming salamat love. Samantala eto na, dinalhan na nga ng damit nito ni Joyce si para sa araw mismo ng paglaya niya, eto raw yung kanyang susuotin. At talagang labis talaga nagpapasalamat si Para dahil nga simulat sa pool, lagi nang jajaan si Joyce, hindi siya sinukuan at palagi na lamang pinapalakas ang loob niya. Sabi naman ni Joyce, nako, huwag kang mag-alala doon. Nandito lang ako para lagi kang tulungan. At syempre, lagi mo lang tatagan ng loob mo dahil malapit ka na rin makalabas. Gagawa tayo ng paraan para maibalik ka sa dati. Niyakap niya na mahigpit yung kaibigan niya, di ba? What friends are for. So, nadat na nga nito ni Lucy itong si Attorney, kausap nga si Darius at merong bad news. Dahil sabi nga ni Darius, ba't parang ang bilis naman yata? Ganito talaga yung timeline, wala na tayong magagawa. Malapit na ang paglaya ni para Rigor in just 2 weeks, 2 linggo na lamang. So syempre tong primera kontrabida natin sa ngayon ay talagang nababad trip. Samantala dumating na nga yung pinakahinihintay natin lahat, ang paglaya ni Fake Para o ang totoong Lucy. Sabi niya, nako bro, namnamin mo tong hangin sa labas, namnamin mo to kasi ngayon mo lang ulit to nakasama. Sayang-saya talaga siya, batid talaga sa mukha ni ni Fake Para yung aliwalas sa kanyang mukha. O ano ng plano mo ngayon bro? Sabi niya, sa wakas bro, ito na yung pagkakataon para mabawi ko na yung pamilya ko. Nandito na ako, nakalaya na ako, nakalabas na ako. Magagawa ko na yung gusto kong gawin. Hindi ko nasasayangin ng pagkakataong ito, itong araw na to. Babawiin ko sila. Tama yan bro. That's the spirit, sabi niya ni Joyce. Ngayon, gagawa daw sila ng paraan, tutulungan niya best friend niya para maibalik siya sa normal. Kung nagawa ni Para na pagpalitin ng kanilang kaluluwa, magagawa rin nilang maibalik ito sa dati, sa normal. At syempre, nagyakapan sila, kinikilig sila, nagtalunan pa sila dito, di ba? Nagsabay silang salita ng laban lang, laban. Ngayon, bumalik dito si Lucy sa bahay nila mismo ni Joyce. Sabi ni Joyce, dilinis ko na tong kwarto mo dati Lucy. Ito yung ginawa ko ng bodega Sabi ni Lucy, akalain mo nga naman Joyce, pagkatapos ko makalaya at kung kailan ako naging nanay o asawa ni Darius, babalik din pala ako dito. Hindi ko nga rin sukat akalain na mangyayari yun bro kasi kala ko permanenteng bodega ko na to. Nako Joyce, kailangan ko na talaga makabalik sa pamilya ko. Kung pwede nga lang sirain ko na itong mukhang to para hindi na nila ako makilala, para hindi na nila makita ang pagmumukhang to. Sabi naman ni Joyce, pupunta ka sa pamilya mo? Nako, di ba nga galit na galit nga sila sa'yo? Pinagtatabuyan nga nila yung pagmumukhang yan. Bro, wag na wag mong gagawin yan. Gagawa tayo ng paraan, nahanap tayo ng paraan, mababawi mo rin ang pamilya mo. Pinapalakas ni Joyce ang kalooban nito ni Lucy. Ngunit alam natin na sobrang hirap, di ba? Walang kasagutan sa mga katanungan nila sa ngayon. Sobrang hirap. Pero kailangan nilang lumaban, sabi nga ni Joyce, di ba? Kailangan niya itong gawin. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa pamilya niya. Para meron pa siyang balikan. Samantala, eto namang si Cheska, binibigyan niya ng test. Sinasana niya si Mamita, nag-aaral sila. Mamita, bibigyan po kita ng 2 kiss kung tama po ang isasagot mo. Okay? Simula na po tayo ng exam.
Ito po yung tanong. Ngayon, sino po yung love mo? Love mo po ba si Cheska? Nag-yes siya. Yay! Tama po yung sagot mo, mamita. Ang galing-galing mo. Meron ka pong kiss sa akin. Ito po yung first kiss mo. Ayan. Ngayon po, dumako na po tayo sa pangalawang question, mamita ha. Ngayon po, ito po yung yung letter, sabi niya. Gagamitin mo lang po dito is ituturo mo po yung mga letra kung ano po yung pangalan ko. Ayan, tinuro ni mamita yung pangalan ni Cheska. So, sa pagkakataong ito, tumama. At ito nga, pangalan nga ni Ason. Yan, tinuro niya. A-Z-O-N. Tinuro niya yung pangalan niya kasi tinanong ni Cheska, ano po ba yung pangalan nyo? Yan. Ngayon, sa pagkakataong to, tumama na naman si mamita kaya binigyan na siya ni Cheska ng pangatlong halik. Nakatatlong halik na. So, napakalambing talaga ni Cheska at takas naman sa mukha ni mamita na talagang tuwang-tuwa at masaya siya kasi nga kasama nga niya yung apo niya sa tuhod. Samantala, ito namang si fake Lucy, kausap ang nanay niya si Belen na nakalaya na nga ngayong araw si Lucy. Talaga nakalaya na? Isa naman kaya pupunta yon, hindi ko alam, Nay. Pero kailangan talaga paghandaan ko to. Yan talagang dapat mong paghandaan kasi baka isang araw na lang makita mo, sugurin ka na lang yan ni Lucy. 'Di ba? Anong gagawin mo? Ay naku, Nay, makita lang siya ni Darius, talagang sasapakin na siya dahil sobrang galit sa kanya. Kaya sa tingin mo ba pupunta yun dito? Sabi ni Lucy. Ngayon, nadat na niya tong si Isaac na lumabas, sabi ni Fake Lucy. Saan ka pupunta? Sabi ni Isaac. Ay, sa inyo po, ma'am. Umalis na siya. Yun pala, para puntahan niya si Cheska para sunduin. Naku, eto na. Nadat na niya na nagsasanay itong si mamita. Kasi ang tinanong ni Cheska, ano po ang pangalan ng mami ko? Pero iba ang tinuturo ni mamita. F-A-R-R. So napaisip na yung bata, sabi ni Cheska, F-A-R-R. Sige po mamita, tuloy mo po. Ngayon inawat siya ni Lucy, sabi niya, itigil mo nga yan. Bakit po mami? Sabi na nga hindi yan ang pangalan ko mali ang tinuturo mo. Napagsigawan niya yung bata. Talagang attitude problem po si Para. Kaya syempre natakot yung bata, nasaktan, napaluha. Hanggang sa tuluyan na nga umiyak si Cheska. Ngayon sa pagkakataong ito, nahuli sila ni Darius kasi nga narinig ni Darius yung iyak ng bata. Cheska, ba't ka umiiyak? Lumapit agad si Darius. Sabi ni Cheska, Daddy, si Mami kasi sinigawan ako, nagalit sa akin. Bakit? Anong nangyari? Ngayon syempre nagpalusot na naman itong si Para, sabi ni Fake Lucy. Cheska, sorry ha. Baka kasi mali yung tinuturo mo kay mamita, baka kasi nabibigla siya. Kaya concern lang naman ako sa kalusugan niya. Kaya para sa akin, wag mo muna siyang turuan. Sabi naman ni Darius, okay well, tama na yan. Tama nga ang mami mo, Cheska. Kasi baka maaring mabigla si mamita, 'di ba? Kailangan mag-prescribe muna tayo sa mas nakakaalam bago tayo gumawa ng hakbang. Okay, sige, tama na yan. Huwag ka na umiyak, baby. Ganito na lamang, sumama ka na lang sa akin ha. Kinarga si Cheska. Yap, tara na. Ngayon sa pagkakataon to, nakaligtas na naman ang ating kontrabida. Samantalang itong si Mamita nalulungkot at itong si Fake Lucy ngumingiti kay Mamita dahil nga sa pagkakataong ito nagtagumpay siya, diba? At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.